faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang atin pong pag-aaralan ngayong gabi na ito ay matatagpuan natin sa unang Korinto 15, talatang 12 hanggang 20. Ito po ang ating mababasa. Ngayon, kung ipinapangaral naming si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Kung totoo iyon, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Kung ganoon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo. Ngunit hindi naman pala kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi muling binubuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y nananatili pa sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Hindi lamang iyan, lilitaw pa na ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. Tayo po manalangin. Aming Diyos, salamat po sa gabing ito. Ngayon po ay inaalala namin o kahapon ang inyong muling pagkabuhay mula sa mga patay. Samahan niyo po kami upang maunawaan namin ng malinaw at buo ang tunay na kahulugan ng resurrection o ng pagkabuhay na muli sa mga patay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sulat na ito ni Pablo sa iglesia sa mga Korinto ay nanggagaling doon sa assumption na ang mga tao rito, bagamat nananampalataya dahil ipangaral sa kanila mabuting balita na si Jesus ay muling binuhay mula sa mga patay, ay taliwas naman yung kanilang paniniwala na hindi bubuhayin o hindi tayo muling bubuhayin sa mga patay. Naniniwala ni si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay, pero sila ay hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Ano ang implikasyon nito? No? Bakit merong disconnect? Binuhay nga si Jesus mula sa mga patay at ito ay katunayan, sabi ni Pablo, na muling bubuhayin ang sino bang namatay o mamamatay. Ang implikasyon dito ay ang muling pagkabuhay sa mga patay ay nangangahulugan ng pagsusulit sa harap ng Diyos. No? Yun ang implikasyon dito. Kaya nga merong mga relihiyon, Saksi ni Jehovah at Sabadista, na hindi naniniwala, at least hindi naniniwala doon sa impyerno. So, sa halip na maniwala sa impyerno, ang pinaniniwalaan nila ay yung annihilationism, ma-annihilate yung mga tao sa halip na mapupunta sa impyerno. Pero naniniwala naman sila sa langit, So, ang pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay o ang kanyang resurrection ang nagbibigay sa atin ng pag-asa para sa buhay na darating,
Kaya nga, ang ang tono ng sulat ni Pablo rito ay sa mga nasa Korinto ay para bang ini-spiritualize nila yung pagkabuhay na mag-uli, no? Spiritualize in a sense na dapat nating intindihin na ang resurrection, pag sinabing pagkabuhay na mag-uli o resurrection, ito ay tumutukoy sa literal na pagkabuhay ng ating katawang laman, katawang tao, no? So, hindi naniniwala, hindi makapaniwala yung mga iglesia, sa mga tao sa Korinto na yung mismong literal na pagkabuhay na mag-uli, no? Merong mga convert na mga Griego, no, na posibleng naniniwala do sa immortality of the soul, no, at bahagi yan ng paniniwala ng sa filosofiya ng Greek, no, ng Griego, immortality of the soul. Pero hindi necessarily na yan ay kumukonekta dun sa resurrection of the body, of the dead body, no. Kasi nga, ang implikasyon noon, yung ating literal na pagkabuhay, no, literal na resurrection, ay ang implikasyon noon ay yung pagsusulit natin sa harapan ng Diyos. No? So, binanggit ko kanina yung pag-i-spiritualize ng salitang resurrection. No? Paano natin nagagawa yung spiritualization ng salitang resurrection na parang hindi aplikante, hindi natin nia-apply sa ating literal na pangangatawan, no? May mga tao na ang nabubuhay na para bang pwedeng sabihin natin na tayo naniniwala sa resurrection o pagkabuhay na muli. Pero ang paraan ng pamumuhay nila, bagamat sila ay Kristiyano, naniniwala sa pagkabuhay na mag-uli ni Jesus at naniniwala rin sa resurrection na hindi katulad ng mga nasa Korinto, no? Ay ang kanila namang pamumuhay, paraan ng pamumuhay ay para bang walang pagkabuhay na mag-uli, no? Halimbawa, yung binanggit ko kanina na ini-spiritualize natin yung resurrection sa paraan ng ating pamumuhay ay yung parang yung pagliligtas ng ating Panginoon ay nangyari sa nakaraan, no, nung siya ay pakaw sa krus, no, at sa kanyang pagkamatay, pagkapako sa krus, no, at pagkabuhay na mag-uli ay para bang tayo ay pwede na nating gawin yung lahat ng pwede nating gawin dahil ginawa na ni Jesus, no? Iniligtas niya na tayo, kumbaga may lisensya na tayo para gumawa ng anumang natural na gawain bilang makasalanan, no? So, yun yung paraan ng pamumuhay na sa ating pagkaintindi o sa pag-unawa nila sa resurrection ay parang gano'n na lamang na pag-spiritualize sa resurrection ay parang hindi ka na literal na haharap sa Diyos sa iyong muling pagkabuhay na mag-uli. Natapos na, parang dahil tinapos na ni Jesus, pero hindi natin nauunawaan na tayo ay nasa proseso at yung final consummation ng ating salvation ay magaganap pa sa hinaharap. No? Tinapos na nila. Kaya parang sa kanila, eto na, kaya ko nang gawin. Ginawa na naman ni Jesus ang lahat. Pero nakakalimutan na tayo ay binuproseso para sa final consummation ng salvation na inenda para sa atin, na kung saan sa ating muling pagkabuhay na maguli after ng ating kamatayan ay makakasama natin ng pangwalang hanggan ang ating Panginoong Jesus. Ang pangalawa naman na
extreme naman ito ay yung bang yung tipong nakalimutan nila na darating pa yung kalubusan noong resurrection, at ngayon pa lang ipinamumuhay na nila na para bang dapat ako ay Kristiyano na, dapat marangya ang buhay, exempted sa sufferings, exempted sa anumang mga pagdurusa or mga pasanin na krus, no? So, ito naman yung kung kanina ay parang licentious living, no? Parang may lisensya ka na sa iyong pamumuhay sa nais mong gusto. Anyway, iniligtas ka na ni Jesus. Ito naman, parang ngayon pa lang, ikaw naman ay buhay langit na. Dapat ikaw ay, ang expectation mo, ikaw ay marangya, ikaw ay masaya, walang sakit. Hindi ganun ito yung tinatawag na triumphalism, no? Hindi ganun yung halimbawa na ibinigay ni Jesus, no? Kung paano yung ipinamuhay niya, na hindi naman siya namuhay na sagana, na exempted sa sakit, nagutom siya, tinukso siya, nagdusa siya, ipinako sa krus, pinakasukdulan ng kanyang mga sufferings. Tayo, bilang mga kanyang mga alagad, bilang mga tagasunod at Kristiyano, mga disipulo niya, tayo pa yung mabubuhay na masagana at exempted sa hirap. It just follows na ganun din kung ano yung pinamuhay ni Jesus. Ganun yung ating dapat na i-expect, no? Nang sa ganun, hindi tayo panghihinaan ng loob kung tayo ay makaranas ng injustices, ng persecution sa buhay na ito, dahil yun ang naranasan ni Jesus. Kaya nga ito ang tunay na kahulugan ng resurrection from the dead, no? Resurrection of the dead, no? Kaya ito ang nagbibigay sa atin ng pag-asa, no? Ito ang ating driving force, no? Ito ang nagbibigay sa atin ng pag-asa para magtiyaga, magtiis, mag-endure sa buhay na ito. Habang sinusundan natin yung pamumuhay, dinaanas ng ating Panginoong Hesus, ito ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Dahil alam natin na sa huling panahon ay mabibindicate lahat. Mabibindicate ng ating Panginoong Hesus yung lahat ng ating mga dinanas, no? Katulad din naman kung paanong napagtiisan ni Pablo yung kanyang mga paghihirap, at hindi lang siya, kahit yung mga apostol, kung bakit napagtiyagaan nila si Pedro halimbawa na siya ay pinako sa krus, na patiwarik, mga ibang alagad na pinugutan ng ulo, inilagay sa mga kumukulong mantika. Ito ang kahulugan ng resurrection, no? At dahil si Jesus ay nabuhay mula sa mga patay, ito rin ang nagbibigay sa atin ng pag-asa na tayo ay mamuhay, hindi lamang maniwala at manampalataya na sa muling pagkabuhay ng maguli, kundi mamuhay na totoo sa atin na talagang magaganap yung muling pagkabuhay na maguli. Upang magkaroon tayo ng pag-asa, magkaroon tayo ng drive, ng sigasig para magpatuloy. At totoo naman talaga na may pagkabuhay na maguli. Hindi lamang ito'y likha ng ating imagination na para lamang
dayain natin yung ating mga sarili para tayo ay magpatuloy. Sinasabi ito ng salita ng Diyos at ito ang katotohanan. Kaya sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano, hindi tayo namumuhay na para bang tayo ay pwede nang magkasala dahil tinapos na ni Jesus ang lahat. O tayo ay namumuhay na para bang tayo ay exempted sa anumang mga pagdurusa at kailangan ay maging buhay natin barangya, masaya at puno ng kasiyahan. Ang halimbawa, ang buhay ni Jesus ang nagpapakita na siya mismo bilang namuhay na banal, walang kasalanan, sa kabila ng kanyang pagiging matuwid bilang tao, no, ay naranasan pa rin niya ang pagdurusa at pagkapako sa krus, lahat ng sufferings. Upang hindi tayo manlumo, we should expect na ganun din yung ating mararanasan sa buhay na ito, para hindi tayo bumagsak sa pagkakamali ng triumphalism na para bang exempted tayo sa anumang pagdurusa, or dun sa licentiousness na parang tayo na ay exempted sa anumang paggawa ng masama dahil tayo ay iniligtas na. Tayo ay patuloy na pinuproseso at patuloy tayong yung kaligtasan natin, bagamat tayo iniligtas na, tayo ay patuloy pa ring inililigtas, pinuproseso, at hanggang sa matamo natin yung ultimate, pinaka-final salvation na mararanasan natin sa piling ng ating Panginoon. Si Jesus ay muling nabuhay at ito ay katotohanan, historically true. At itong ating mapapanghawakan at nagbibigay sa atin ng pag-asa para tayo sa buhay na ito, hindi lamang tayo manampalataya na tayo'y muling bubuhayin, kundi sa ating paraan din ng pamumuhay ay ma-reflect dito yung ating pananampalataya na sa huling panahon tayo nga ay muling bubuhayin at maitatama ang lahat kung tayo ay nakakaranas ng mga sufferings at mga injustices or mga hindi magandang bagay, no? Ang Diyos ang gaganti sa atin sa huling panahon. Samahan nawa tayo ng ating Panginoon sa patuloy nating paglalakbay sa ating buhay pananampalataya at sa patuloy na pananalangin natin at ask sa ating Panginoon na patuloy na i-reveal niya sa atin ang kanyang sarili at ang kanyang layunin sa sangkatauhan at sa ating individual na buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen.